Naglulundag sa tuwa ang mga walang hiya ngayon, mga kababayang makakaliwa. Dahil nagtagumpay sila, mga kababayan, sa pagapang sa prosekusyon. Naharangin ang interim release ni PRRD. Kahit pa'y, sabi ni Kaufman, mga kababayan, mayroon nang naunang usapan na hindi ko kontra ang prosekusyon sa request ng kampo ni PRRD na interim release. Ewan lang natin kung anong ginawa nitong mga animal, mga kababayan, ni Sina Conti. Hindi po ito part ng prosekusyon, mga kababayan, ha. Ito lang, mga kababayan, ang nag-abo-abogada doon sa mga sinasabi nilang mga biktima daw, mga kababayan, ni Duterte. Ewan lang natin kung anong pambablackmail na naman ang kanilang ginawa, mga kababayan, para pilitin ang prosecution panel ng ICC na kumontra sa interim release ni PRRD. Kaya ngayon, mga kababayan, tagilid na po ang request na interim release si PRRD dahil hindi kagaya ng dati, mga kababayan, kung hindi ko kontra ang prosecution, wala nang balakid. Ngayon kumontra, mga kababayan. Alam naman natin, ha, napakalakas ng bias nitong mga judges, mga kababayan, dito sa mga makakaliwa, na pinangungunahan nitong kataas-taasang kanguso-ngusoang si Conti, mga kababayan. Katinawag pa niyang mga demonyo. Mga evil daw, mga kababayan, itong parsa ni Duterte. Na nagkakalat daw, mga kababayan, ng kasinungalingan. Kasinungalingan dahil liars. At mga kababayan, hindi lang daw yan dahil mga mararahas pa daw ang mga ito. At dinamay pa niya si Hanilet, mga kababayan. Alam nyo kung anong ginawa nilang isa sa mga rason kung bakit ayaw daw nila ng interim release? Yung ginawa daw ni Hanilet, mga kababayan, na paghampas ng cellphone doon sa humuling pulis kay PRRD. Isa daw yan sa ebidensya, mga kababayan, na ayaw mapahuli ng buhay ni Digong. Kaya hindi dapat mabigyan ng interim release. Ang mga animal. Ang mga nguso, mga kababayan. Kung si Pinocchio habang nagsisinungaling, humahaba ang ilong, ito humahaba ang nguso. Anong kinalaman ni Hanilet dyan? Pustahan tayo, mga kababayan, dinamay nila si Hanilet dahil alam nila na nag-away-away ang mga vloggers, mga kababayan, dito sa mga babae ni PRRD. Ininput niya si Hanilet, mga kababayan, para atakihin ng ka-DDS na mga vloggers, mga kababayan, na ayaw kay Hanilet. Alam na namin ang inyong mga kaululan, mga makakaliwa. Divide and conquer ang ginagawa nila, mga kababayan. Yan ang ginawa nila kay BBM at Sara, ha? Divide and conquer. Ngayon, gagawin nila, mga kababayan, sa hanay ng ka-DDS. Wag kami, Conti. Wag kami. Panoorin niyo po, ha? Kasama po natin ngayon si Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po, Attorney. Conti ang kukote. Magandang umaga. Oo, ito na nga po, no? Ang saya-saya niya, mga kababayan, dahil parang nabunutan daw siya ng tinik nung hinarang ng prosekusyon ang interim release ni PRRD. File ang ICC Office of the Prosecutor ng 15-page po pala itong dokumento na ito na ang hinihiling nga po nila sa korte, wag payagan ito pong hiling na interim release ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung mayroong kakasuhan dapat, mga kababayan, ng crimes against humanity, ay etong mga makakaliwa, mga rebelde, mga NPA, mga kababayan. Hindi natin sinasabing eto si Conti, ha? Pero idol nito si Juma Sison, mga kababayan, na siyang founder ng NPA. Kung magiging presidente si Sara, dapat isa yan sa unang imbestigahan, ha? Kung ano talagang link niya doon sa mga makakaliwang armado, mga kababayan. Dahil kung mayroon, papanagutin yan. Etong mga NPA dapat, mga kababayan, ang kakasuhan ng crimes against humanity. Dahil ang tagal-tagal na nilang panahon na naghasik, mga kababayan, at bumapatay na mga sundalo at mga inosente. Si Tatay Digong pa ang kakasuhang mga animal. Medyo madami-dami yung kanilang inilatag ng mga argumento dito. Sinasabi nila posibleng tumakas ang dating Pangulo. Saan? Sa takas, saan? Kung tumakas, hindi sana yun umuwi. Kikialam sa mga testigo, gagamitin yung kanyang political influence. Sino ba presidente ng Pilipinas? Si Digong? Para po sa inyo, gagano po kabigat itong mga arguments na ito at hindi ko na itatanong ang reaksyon ninyo dahil for sure, masaya po kayo maging yung panig po ng pamilya nito pong mga biktima ng war on drugs. Attorney? Oo, DJ Chacha, para kaming nahimasmasan. Nahimasmasan. Ang sabi niya, dati, mga kababayan, para doon siya nabuhusan ng malamig na tubig. Namaga ang labi. Okay, ito pala yung totoo. Kumbaga, parang Ito yung totoo. Sila na may monopoly na katotohanan. na sabi ng defense, pumayag na, pero ito ngayon nagsasalita yung prosecution. Dahil iba na yung prosecution. Malamang yung kausap ni mga kababayan, ni Kaufman, yung dati pa.
yung si Karim. Hindi pala sila payag at hindi yun yung napag-usapan. Oh, so mayroong pinag-usapan. Eto mga kababayan, outside the Colombo ito eh. Hindi ito tinanggap ng ICC mga kababayan bilang prosecutor. Wala itong bilang, hindi nga nila alam mga kababayan kung saan dadalhin ang si PRRD kung mayroong interim release. Blanco. Meaning outside the Colombo. Syempre ang punto namin dito ay Eto, nagtitwist na lang ito ng istorya na naman mga kababayan. mag-ingat kayo para sa prosecution. Mag-ingat kayo dito sa Duterte camp dahil meron talaga Kami, mag-iingat din sa'yo. Yung mga propaganda nyo. Ang problema ng mga animal na ito mga kababayan is ina-amplify ng media kaya kahit walang bilang, ang media mga kababayan ang nagpapakalat ng kanilang kasinungalingan. kumbaga tendensiya na sa disinformation. Ikaw, liar ka nga, sabi ni Kaufman. Kumbaga, ang ginamit ko ngang term mag-ingat kayo ng dealing with the devil. Oh, dealing with the devil. Ang mga Duterte pa ngayon, ang mga devil. Ganyan yan, kumbaga. At Ikaw, ano pang mas masaw sa devil? Ikaw na yun. ang warning nga namin, ang susunod na niyan, sabi nga kanina ni Manong Ted, kapag natatalo o medyo dehado, aatakihin mo procedure o yung tao mismo, the personalities. Sino ba ang-atake ng personality? Di ba kayo? Pati si Hanilet, mga kababayan, di na damay. Anong kinalaman ni Hanilet? Oh, sino nang aatake ng personality? Oh, O kaya yung institusyon. Kaya dito sa parang isa to sa mga unang kumbaga, talo o talo! Nagde-declare na panalo mga kababayan. Antayin natin ang desisyon ng mga bias ng mga huwis mga kababayan dito sa interim release. Kumontra lang ang prosecution ng kababayan, talo na agad si Digong. Assuming kontra ng prosecutor ng Office of the Prosecutor sa ilalim ni Mangiayen Yang, inaasahan ko na siya naman ang susunod na target. Sa tingin mo, may kinalaman si Duterte sa pag-target doon kay Karim mga kababayan? Di ba? Yung naunang prosecutor mga kababayan, si Karim Khan, yung mayroong kaso ng kalaswaan. Isinisig kay Duterte. Sila daw nasa likod. Inutusan ba siya ni Digong na maging manyakis mga kababayan? Yung si Karim Khan? Kasalanan niya yan. Tapos, ngayon mga kababayan, pinalitan ng bago. Tapos ang sabi niya, tatargetin na naman daw. Baka yan na naman daw ang ipapatanggal. Ang mga animal. Sa ganang amin, parang sinasabi ng prosecutor, oo, nag-usap kami. O, nag-usap nga. O, di ba? Oh. May ganun dito sa tono nung kanilang diskusyon na, oo, nag-usap kami. Sa tingin natin, nung una nila pag-uusap, matino ang kanilang usapan mga kababayan until pumasok ang mga ungas na to. Baka tinakot nila ang prosecutor mga kababayan, sige, i-atras natin to mga witness. Wala na kayong trabaho dyan. Wala na kayong sweldo. O baka ganyan. Sa tingin natin mga kababayan, yan talaga ang kanilang ginawa. Itong mga animal na to. Sila nagkukontrol sa mga witness dito mga kababayan na ewan lang natin na kung credible bang mga witness na iyan. Pero hindi kami nagkasundo. Tapos, ang medyo pabor sa amin ay, worried kami doon na parang medyo meron silang pag-okay kapag sa ganitong bansa. Oh, mayroon nga pag-okay, di ba? Pero ginapang. May pinapaboran silang bansa, ang pagkakasabi niya ay, dati na kaming may relasyon dito. Nagko-cooperate ito at okay naman ang kanyang track record. Kapag pinapasoli na yung hosted na detainee, isusoli naman nila, isusurrender nila. See? Hindi nagsisinungaling si Kaufman mga kababayan. Talagang mayroon silang usapan na ganun. Ang malaking katanungan, bakit biglang umasim? Pumasok ang mga ungas na to mga kababayan, biglang nag-iba ang timpla ng prosekusyon. Binlockmail nyo, dahil sila ang may hawak ng witness mga kababayan Wala pong power yung prosecution doon sa mga witness dito dahil hindi sila pwede pumasok sa Pilipinas. Mga Pinoy yung mga witness nila mga kababayan. Nahawak nilang kontimaw. Kaya lang, yung panimula pa lang nung ng response nila, ng kanilang komento dito, parang nega na nega. Hindi lang basta statement ni Duterte yung binabanggit nila, pati yung aksyon ng mga kalapit niya. Even yung paghambalos. Eto na mga kababayan, dinamay na nga si Hanilet. Pakinggan nyo ha. Paano nasali si Hanilet dito? Yung paghambalos o pagdakma ni Hanilet Avancenia dun sa isang pulis, minention
ng ICC. Kasi Oh, sino ba nag-feed noon mga kababayan? Ang mga animal na to at ang mga bangag mga kababayan. Malalaman ba yun ng ICC kung wala silang mga kababayan? Nag-feed ng mga info na iyon sa kanila? And then, anong big deal doon? Natural mga kababayan na ipagtatanggol ni Halinrit ang kanyang partner. kung hinuhuli daw si Duterte, hindi pa huhuli ng buhay. Parang ganon. Eh bakit buhay? Patay na sana. Hindi pa huhuli ng buhay. Tapos nahuli naman si Tatay Digong. Buhay naman yan eh. Oh. Meaning, nagpahuli ng buhay. Paano na kung kumbaga uulit yun na parang huhulihin ulit dahil Oh, punta ka doon para ikaw naman ang habalusin. Anong kinalaman ni Hanilet mga kababay? Ang mga bugok na to mga kababayan, Grabe. Grabe talagang pambabastos na itong ginagawa nila sa pamilya Duterte mga kababayan. temporary release. Marami pang punto yung ICC prosecutor na sa tingin namin Yan lang ang punto. Isa yun sa mga punto. Huwag niyong bigyan ng interim release dahil mabangis itong si Hanilet. Ayaw pahuli ng buhay. Inambalos ng cellphone ang pulis. Talaga? Kabulukan mga kababayan. Kapag maniniwala dyan yung mga judges, bugok din. Wala natin aasahan mga kababayan. Oh. bottom line, kahit pa nakipag-usap siya noon na sige okay lang naman yung interim release, hindi pa rin siya papayag on a matter of law and principle. Ano kayo pambablackmail ang ginawa nila, no? Grabe Oo, talaga. isahin lang po natin yung isa sa mga nabanggit nyo kanina. May sinasabi kayo na wala pang final agreement base dito sa dokumento sa prosecution ito pong kampo ni Duterte tungkol dun sa proposed country kung saan siya pwedeng ilipat. So conflicting yung claims. Pagka po may mga ganyan na Naging complicated lang naman yan mga kababayan nung pumasok itong mga animal na to Oh, sabi na niya mismo mga kababayan, narinig nyo ha, na mayroong pag-uusap at somehow pumayag mga kababayan na okay lang kapag ganitong country ang pagdadalhan dahil anyway kung gustong pabalikin, babalik naman. Nagkandaletse-letse mga kababayan nung pumasok ang mga salbabidang yan. na yun yung sinabi ng depensa ng dating Pangulo. Pero ito ay sinasabi ng prosecutor na hindi, wala pa kami na pag-uusapang ganyan. Gaano po kabigat yan, yung argumento na yan na parang teka, conflict. Mayroong pinag-usapan, inamin na nga ni Conte. Nag-usap. Sinungaling nga si Conte Ito naman si Cha-Cha. Uy, Cha-Cha. Nakikinig ka ba sa sinabi niya? Anong wala pinag-usapan? Nag-usap na nga sila. Hindi pala yun yung napag-usapan. Yun ang napag-usapan. Bumawi nga lang. Bumaliktad. Siyempre yung pangalawa, kumbaga yung pangalawang nag-confirm, yun lagi yung kumbaga, kumpirmado ba o hindi? Hindi. Oo. Tapos ng kwento, kumbaga. So as to that fact, palagay ko yung ICC pre-trial chamber, yung mga judges, ang titingnan nila, ibig sabihin, walang agreement. Wala na dahil kinontra Kasi malalaman mo lang may agreement kung parehong sinasabi Kaya out yung sinasabi ng nauna. Kaya wala tayong maaasahan dito mga kababayan. Kung pwede nga lang mayroong bansang makikialam dito mga kababayan, i-extract si PRRD doon sa dyan sa kulungan. Kunin nila. Sige ko hindi naman ito titingnan ng ICC pre-trial chamber na kumbaga nagsinungaling to o ano. Ang punto lang nila, sige, ano ba yung ibang batayan sa batas? Hindi nila i-argue mga kababayan na nagsisinungaling si Kaufman. Dahil talagang sa tingin natin mayroong pangyayaring ganyan mga kababayan na initial na kasunduan. Tapos sa media, sasabihin niya mga kababayan ang mga sinungaling. Tapos sige, kung magsisinungaling, mabigat na bagay yan mga kababayan. Dalhin niya sa mga judges yan. O nagsinungaling ito. Dokumentado pa yun yung request for interim release at sabing hindi, umalma ang prosecution. Pwede siyang ipinalize mga kababayan. Si Kaufman yan ng mga judges. Ayaw nilang ilaban. Ibig sabihin, ikaw ang sinungaling. Bakit ayaw niyong ilaban? Dahil totoo. Naklaro ng ICC prosecutor, so si prosecutor, sinabi niya ay, pumapayag kami, pero sa See? Pumayag talaga mga kababayan. Pero gumapang ang mga ito. Hindi nga nila alam dati, di ba? Na mayroon palang usapang ganyan. Kaya nabigla sila nung lumabas yung mga dokumento ni Kaufman. Wala natin kung anong ginawa nila mga kababayan na pambablackmail sa prosecutor. Kaya bumaliktad. ganitong kondisyones Pumayag. Siya na mismo nagsabi at ganitong bansa. Ngayon, ang sinasabi ng kabila, merong iba silang inaplayan na bansa. Kaya dito din nakakagulo dahil parang, kunyari, nag-usap man tayo,
may napag-usapan tayo, biglang nung pagpunta mo dun sa court, iba yung sasabihin mo. Anong iba? Sige, ipagpalagay natin yung bansa lang ang nag-iba. The same pa rin. So kung ibabalik natin doon sa original na bansa na papayagan ng prosecution, papayag kayo. Sige, balik natin as long as magka-interim release si PRRD, mga kababayan. Kaya yun yung nakakainis, palagi No, inis pa. ko, para sa prosecutor at para sa pre-trial chamber na matapos mong sabihin, biglang may ganito. Oo. So, Attorney Conti, wala pa po talagang agreement dun Pumayag na nga kaso lang bumawi. sa country. Oo. Wala. Oo. Hindi sa agreement. Parang ang intindi ko, pag sa tono ng prosecutor, sabi niya, papayag kami kung dito. Yan. So yun lang pala ang issue. So mayroong talagang pagpayag. So paano nila sasabihin, mga kababayan, na sinungaling si Kaufman? Siguro ang hindi nagustuhan ng mga kababayan prosecutor, bakit ibang bansa ang pagdadalhan, ang ni-request ng mga kababayan, kampo ni PRRD. Pero kahit saan yan, pareho lang din yung interim release na yan. Parang hindi niya sinabi kasi na nag-agree sila, parang sabi nila ng prosecutor. Ano ba yung papayag? The word na papayag, di ba? We agree. We are amenable to this particular country kasi meron na kaming history dyan. Siguro, ang hindi ko kasi maintindihan, nagpumayag ba sila? Kasi bakit itong defense ang Ibulok ka hindi ka kakaintindi. nag-offer ng iba. Kaya sa kalagitnaan ng usapan nila, may nabago, kumbaga. Oo. Nabanggit din po, no, yung naging kaso ni Senator Leila De Lima dun sa Bakit papasok lagi si Saba? document na ito ng prosecutor. Sinasabi doon na yung record ni dating Pangulong Duterte sa pag-target sa mga kritiko, kagaya nga ng pagkakakulong noon ni Senadora Leila De Lima. Kasalanan ba ni Digong na magtatambay yan si Saba dyan sa Bilibid? Kasalanan ni Digong. Nakakain siya ng saba ng kanyang driver, mga kababayan, na si Ronnie Dayan. Nakipag-boyfriend siya sa asawa ng may asawa na driver niya, mga kababayan. Yun ang tinuturong binibigyan ng pera ng mga durugista na nasa loob ng Bilibid. Hustisya ang tawag dyan. Hindi yan pagtatarget. Kagagawan din yan ni De Lima kung bakit sumabit siya sa ganyan, mga kababayan. Na isa sa pinaka-vocal na critic ng dating Pangulo, pati yung mga naging banta sa obispo, nabanggit po dyan, tama, yung Anong banta sa obispo? human rights advocate, tama po ba, attorney? May namatay ba? Sige, mag-example kayo kung may namatay na obispo. Ang daming obispong mga hudas, mga kababayan, na mga anti-Duterte. Ayan si Saba, bakit buhay pa yan? Si Trillanes, bakit buhay pa yan? Kung may inuna si Digong, na kababayan, si Trillanes na sana. Pero buhay pa. Kaya nga sabi ni Hanilet, mga kababayan, kung hudas talaga killer si Duterte, bakit buhay ka pa, Trillanes? Tama. Kasi Tama, Solsolera. dalawang point ng Solsolera to si Digitacha, no? Anti-Duterte yan, mga kababayan. ICC ng prosecutor rather. So, ang una niyang punto ay itong tao ba ito ay pupunta o sisipot sa September 23 and onwards. Yung pangalawa niya, ito bang taong ito habang temporary na nakalaya ay i-obstruct or i-interfere ang proceedings. Hindi. Tapos dalawang punto yan, may kakayahan ba siya at may 80 years old. history na ba siya. So yung Anong history niya na mag-obstruct? Never pa nga yan nakasuhan si Tatay Digong na criminal case sa ganyan. history na ba siya. So yung pangalawa na yon, may history na ba siya? Ayun, malinaw na hinahabol niya o Hinahabol niya. niresbakan yung mga kumukontra sa kanya. Si Digong ba ang nagsampa ng kaso kay De Lima, mga kababayan? Hindi naman. At isa pa, impluwensya. Anong impluwensya ni Tatay Digong ngayon? Hindi na siya presidente. Paano niya gagawin yan, Konti? At yung konteksto ng paghabol niya kay Secretary De Lima at senator na siya noon, ay dahil inuungkat yung issue ng DDS. Hindi. May issue din si Saba, mga kababayan talaga. Doon sa Bilibid. Ng Davao Death Squad murders, tapos mula sa CA. Ang tagal na yung ginagawa ni Saba. Mayor pa lang si Tatay Digong. Wala silang na-file na kaso ni isa, mga kababayan. Samantalang itong si Saba, maliwanag ang mga testigo, mga kababayan. Kaso nga lang pagdating kay Bangag, mga kababayan, wala na. Sama-samang babangag HR muli. investigation, nagkaroon na rin ng Senate investigation. Kaya sabi ng ICC, sa ganitong sitwasyon
na Oh, ang tanong namin, may kapangyarihan pa si Duterte na hindi naman siya presidente. kami naman ngayon ang Mm. mag-iimbestiga, baka biglang magkaroon ng, kumbaga, similar na kaganapan kahit na iba na yung konteksto. Similar na kaganapan. Kaya itong Isipin niyo mabuti ha, kung kaya pa yan ni Digong. Oh. history niya ay importanteng punto dahil ito ay pinapakita sa court. Sige, kung talagang history, you are comparing apples to oranges, konti. Ang tinutukoy diyang history, kung example, nakasuhan siya dati. Siya mismo kinasuhan na at tinakot niya ang kanyang mga kalaban sa kaso. Mayroon bang ganyan? Yan ang ibig sabihin niyan. Ganitong klaseng tao ito. Kapag inusisa mo yung buhay niya, babalikan ka niya at bubusalan. Oh, ikaw ang babalikan ni Sarah. Oh. Ikaw ang babalikan ni Sarah. Sarah, tandaan mong pagmumukhang niya na. Tinanggihan din ng prosecution ito pong argumento ng depensa sa medical condition ng dating Pangulong Duterte. Binanggit nila dyan, bumiyahe siya tapos nagsalita pa ng halos 1 oras. How about yung condition niya ngayon? Butot balat na lang mga kababayan. Sa Hong Kong bago po naaresto. Medical arguments, ano pong tugon nyo dyan? Dito sa, naisama rin yan doon sa dokumento nga po. Kung dati, malakas pa si Tatay Digong, ngayon, how about now? Ipakita niyo sa publiko. Ayaw nilang ipakita mga kababayan dahil maiinis ang mga tao lalo. Dahil yan ang ginagawa mga kababayan kay Tatay Digong. Parang unti-unti nilang pinapatay doon sa loob ng ICC. Oo, yun yung sa first na argument na parang major argument, sisipot ba siya sa susunod na hearing? Merong reductions dyan. Yun yung particular na palagay ko, kumbaga ano yung condition niya ngayon. Ang hirap ding aninagin, pero ang sinasabi ng prosecutor, hindi ito sapat, itong medical condition na ito, para palabasin ka. At Ayaw talaga nito mga kababayan. Kahit pa intubated na mga kababayan siguro si Tatay Digong, ayaw nilang palabasin. Gusto nilang mamatay Ang nakakainis na nito mga kababayan. Eto, grabe talaga, binibigyan na talaga ng mga kababayan ng matinding bearing, no? Believe ang mga taga-ICC dito sa mga animal na to mga kababayan na dito sa ating bansa. Ang tingin sa kanila, basura. Salot. Tapos salsal naman ang mainstream media. Kung inyo naman tutuusin talaga mga kababayan, ang mga taong ito ang dapat parusahan. Nakakadiri. Mga pagmumukha. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.